kabagang! Yes, I'm back and it's so good to be back! Puntaan, energetic ka, Gor. Saan ka nanggagaling? Daming baong energy, gano'n. At ang oras po natin ngayon mga kabagang ay 4:21 a.m. Yes po, ang time check na yan ay hatid sa atin ng Luna Bake Cookies. Oh, taray! DJ Kagor. Kasi yung friend ko nagtitinda niyang Luna Bake Cookies. Ilalagay ko sa description box yung link para maka-order kayo doon. Grabe yung energy natin. Baka magising yung mga shupit balur. Hay, pagpasensyahan niyo na po ang aking eye bags. Umaatake na naman po si Kumaring Anxiety at ilang araw na po tayong hindi makatulog ng maayos. Alam niyo naman and aware naman kayo na isa ako sa mga empleyado sa ABS-CBN na maaring maapektuhan at mawalan ng trabaho. Siyempre, mapapaisip ka, di ba? I'm so worried, I'm so anxious. Hindi ko na ma-explain yung nararamdaman ko. Hindi ko siya ma-put into words pero basta ganun yung feeling. I decided to make this vlog because this is my comeback vlog. Comeback vlog? Famous ka, girl. Hindi, ayun. Kasi ang tagal kong walang upload, so ngayon na lang ulit. Sarili ko po itong kagustuhan. Wala pong pumilit sa akin, wala pong nag-utos sa akin, walang nagbigay sa akin ng script. Personal ko po itong opinion and personal experience ko po ito na isa-share sa inyo. Ito po ay ang aking boses bilang isa sa mga empleyado ng ABS-CBN. Tinatry ko yung best ko para makatulong sa paraang alam ko at sa paraang kaya ko. Siyempre, hindi naman tayo makapag-rally or whatever kasi bawal ang mass gathering, diba? So, manyanita pwede, law is law, ganon. Tapos biglang mag-move on na lang daw. Tsare! And I will try my best not to cry, pero I can promise you that kasi iyakin ako. And syempre, diba, sa mga oras na to, fragile na tayo. Ayan, bumabasag na yung boses ko. Wala pa nga, sorry, pero pipigilan ko kasi ayoko namang sabihin na naman, nagdadrama na naman, kumukuha na naman kayo ng simpatsya. Well, hindi kami nagdadrama. Hindi kami kumukuha ng simpatsya. Hindi kami nagpapaawa. Diba? Sasabihin na naman, ginagawa na namang emotional shields ang mga empleyado. Unbelievable. And kung kayo bilang walang malasakit at kayo kung sinasabi nyo na yes to ABS-CBN shutdown, kayo yun eh. That's beyond my control anymore. Hindi ko na yung kontrolado. Ikaw na yun as a person. Ngayon kung wala kang awa, kung hindi ka nagmamalasakit sa mga taong maapektuhan, and go ka pa rin, fine. It's just really unbelievable na nag-i-exist pala talaga yung ganong klase ng tao. Ginagawa ko to kasi mahal ko ang ABS-CBN at alam kong mahal din ako ng ABS-CBN kasi ABS-CBN has been my bread and butter for the past years. I'm the breadwinner of the family, panganay ako. So malaki talaga ang pasasalamat ko sa ABS-CBN and that's why I'm doing this to show how grateful I am sa ABS-CBN kung paano akong natulungan ng network sa sarili kong buhay, nagsilbing pangalawang tahanan sa akin at pamilya. So syempre di ba ikaw, pag inaatake ba yung pamilya mo at yung tahanan mo, anong gagawin mo? Hahayaan mo lang ba? Di ba masakit para sa'yo yun? So, hanggat maaari, hanggat kaya mong ipagtanggol at ipaglaban, gagawin mo. Kasi, ganun naman talaga pag mahal mo eh, di ba? Pag mahalaga sa'yo. Mahal ko ang ABS-CBN at mahal din ako nito. Iilan lamang po ito sa mga experiences ko as a kapamilya and i-share ko po sa inyo ito. Ito po ang aking kwentong kapamilya. First day of work ko yan sa ABS-CBN. First work ko po ang ABS-CBN after graduation ng college. Sinabi ko sa sarili ko, ang mindset ko talaga, kailangan kong makahanap ng trabaho. Hindi ako pwedeng matengga sa bahay kasi kailangan ko magbayad na ng bills. Kailangan ko nang mag-ambag at tumulong kila mama. So, talagang sabi ko, hindi ako pwede mapahinga. Kailangan ko agad ng trabaho. After 3 months, siguro mga July, first week ng July. Si Ma'am RB, yung professor ko ng college na naging friend ko talaga na malapit sa akin. May best friend siya si Kuya G na nasa PBB. So, ayun, tinulungan niya hanggang sa nag-start na. That was July 2016. PBB yung una kong show sa ABS-CBN. I was a logger. I cannot give you the details kasi confidential. Pumirma ako ng kontrata.
Basta yun yung first work ko sa ABS-CBN. Na-realize ko noon na parang sabi ko sa sarili ko, dito ko gustong tumagal, parang dito ko gustong mas matuto sa field na to. Ito yung gusto kong trabahuhin at pag-aralan, matutunan. Dito ko gustong gumaling. So, next picture. Second photo. Ayan. First sahod. First sahod ko talaga sa family. Sa kanila talaga. Sa mga nakakilala sa akin, 'di ba? Alam talaga nila kung gaano ka-importante yung family sa akin. Syempre alam ko naman sa lahat sa atin, 'di ba? We want to give the life they deserve to have. May mga pangarap tayo para sa pamilya natin. And kahit sino naman talaga. So ayan, kumain kami, tapos nag-grocery kami, yung kapatid ko, tuwan-tuwa, hakot award siya. Alam mo yung feeling na ang saya lang, kasi pag nakikita ko yung view na yun, sobra akong nahahappy, sobra akong nagiging masaya, kasi pag nakita ko yung family ko na masaya, syempre masaya na din ako. So ayun, nakikita ko yung mga kapatid ko, tuwan-tuwa sila, kuhala, hakot sila ng gusto nila, kuha sila ng ganito, kuha sila ng ganyan. Tapos pag uwi namin sa bahay, di ba, sobrang genuine ng happiness na makita sila, na binubuksang masaya yung tinapa, yung palaman. Alam mo yun, yung parang siguro para sa iba ang babaw, pero para sa akin, sobrang saya. For me, na mabili ko yung gusto nila at nagiging masaya sila dahil doon sa nabibigay ko yung mga pangailangan nila, at kung minsan kung may extra yung mga gusto talaga nila. Syempre ang dami din nagbago. Yung kapatid ko, si Maki, yung sumunod sa akin, di na 20 yung baon niya. Dati 20 lang yung baon niya, ngayon nadadagdagan ko na yung allowance niya. Kapag nangingi siya ng ganito, o ate, ganyan, kapag may lambing siyang ganyan, nabibigay ko na. Pero syempre, di ba natutuwa ka? Parang, yung hard work mo, sobrang may napupuntahan kasi nahahappy sila. Yung family mo, sobrang masaya. Mas masaya sa feeling yon pag gano'n na alam mo yung tinatrabaho mo, doon napupunta at sumasaya sila. Imagine, 3 years pa sa college si Maki. So, paano? Di ba maiisip mo yun, parang, ang dami kong paano na gagawin natin? So, calling all the attention of girls and Beckies out there para po sa inyong mga donations sa pang-tuition ng aking kapatid. Charay! Naka-flash po sa inyong mga screen. Charot. So, size po ng kanyang brief ay large. Sapatos po 10.5. At small or medium po sa shirt. So, ayun po. Malayo po kayo makakapagbigay ng inyong donasyon. Charot lang. Charot lang. Pinapagaan ko lang. Tawa-tawa lang ako pero frustrated talaga ako. Tsaka worried ako kasi baka mawalan na ako ng work. So, sige, ilaban natin to. Ang hirap gawin itong vlog. Parang ang sakit-sakit na ng leeg ko, kakapigil ng luha. So, next, sige, proceed tayo sa next picture. After PBB nga, kailangan ng researcher sa TWBA kay Tito Boy. So yung friend ko si Ate Jenica na naka-work ko din sa PBB, niyaya niya ako sa TWBA as researcher kasi kailangan daw nila. Kasi kinilig ako niyan kasi nabasa ko yan, natuwan-tuwa nga daw si Tito Boy dun sa research. Kasi di ba Tito Boy yun, tapos na-appreciate niya. Iba talaga yung appreciation culture na meron. So parang ikaw, yung feeling na na-acknowledge yung efforts mo, simpleng bagay pero ang saya, di ba? Na-acknowledge yung hard work ko, yung efforts namin. So yun, masaya lang. So after TWBA, siguro mga year 2018, rumakit na din ako sa iba't ibang shows under LLA unit as PA. Ayan, at tapos meron din akong racket sa Sorpresa Yatrap na under DTT. Events naman yon, so masaya experience kasi iba talaga, iba yung feeling sa prod pag nagtitaping, di ba? Show ko doon ay yung Idol Philippines pero hindi ko siya natapos kasi nagkasakit ako at kailangan ko magpahinga. So kailangan ko siyang itigil, hindi ko na siya natuloy. After that, bumalik ako ng 2019 siguro mga bandang July. Tapos yung show ko is yung I Can See Your Voice na ayun, sobrang saya ng experience ko sa prod kasi iba talaga yung feeling every taping, parang ang saya-saya, tapos every taping, hello, kamustahan, batian, ganyan, ang saya. Taping, merong catering, merong mga pa-food pack, so nakakadipid kami, di ba, pag Pecha de Peligro na, asa-asa kami sa food pack, sa mga sponsors na merienda, yung mga ganong bagay na talagang malaking tulong kasi nakakatipid kami. Nakakamiss na talaga mag-taping at yung mga katrabaho mo after taping, pagka-pack up. Great job! Thank you guys! Ingat sa pag-uwi. Maraming salamat po. Ganyan, baklas na. At yung feeling ng ngarag,
Iba yung feeling at iba yung saya na nararamdaman naming lahat. Kahit stress, alam mo yung feeling na parang pagod ka pero at the end of the day, uuwi ka sa bahay at mahihiga ka sa higaan mo na masaya ka, na alam mong fulfilled ka, na alam mong buo yung puso mo, na punong-puno ka ng saya. Yung ganong feeling, nakakamiss na yung pamilya ko sa ABS-CBN. Next picture tayo. Na-hospital ako niyan kasi kumain ako ng crab sa bahay. Tapos sinabayan na umatake yung gastritis ko. So, double kill. So, ayan. So, meron naman kaming health card. May MaxiCare kami. So, covered naman lahat. Yung check-up and all. Yung pati yung gamot na binigay sa akin. So, wala akong binayaran. 'Di ba? Meron kasi kaming MaxiCare. May health card kami talaga. May SSS kami. May PhilHealth. May Pag-ibig. May mga bonuses, cash gift. So, hindi ko rin alam kung saan nanggaling yung wala kaming benefits. Parang, sino nagchika sa'yo nun, Mars? Fake news! Iwasan po natin yung pag-share ng fake news. Maling chika po yan, di ba? Alamin po muna natin kung tama po ang ating mga sources, kung credible or reliable ba itong source na ito. Hindi yung chika lang, Mars, di ba? Walang ganun. Mahirap na yun. Hindi yung chika lang ni Eme. Di ba? Ang hirap eh. Kaya talaga namang dapat dun tayo sa tama at totoong balita. Hindi yung sinishare lang ng kumare mo or sinishare ni Queen Elizabeth na art card. Charing-charing, di ba? Ano ba yun? Next picture. Dream come true yan. Super. As in. Kasi si Sir Alex, yung best friend ni Ma'am RB, kahit alam niya na may anxiety ako, kinuha niya pa rin ako at grabe yung pagmamahal at tiwala niya sa akin. Sarangeo. Ganon. Charot. Pakinchi ka naman dyan. Hindi. Ganon talaga na parang kinuha niya ako sa project. Tinawagan niya ako. Oh, may project ako sa Korea. Sama ka ha. Sama na kita. Ganyan. So parang ako, hindi ako makapaniwala. Ito din yung first out of the country ko. Buti na lang, may passport ako. So, anytime, pwede na talaga. Ito backstory lang, ikwento ko lang din Before, sabi ko sa sarili ko, 23 years old ako. So, gusto kong pumunta ng Korea. Gusto ko talagang pumunta ng Korea. So, sige, sabi ko. So, 3 years pa mag-aaral si Maki sa college. So, after 3 years, sige, pwede na. So, ilang taon ako noon? 23, 24, 25, 26, 26 or 27. Kasi pag-iipunan ko, yes, talagang pinapangako ko sa sarili ko, 27 years old, pupunta ako ng Korea. Pag-iipunan ko yun, regalo ko yun sa sarili ko. Ibigay ko na yun sa sarili ko. Biglang tumawag si Sir Alex. Sabi niya, may project ako out of the country sa Korea. Kukunin na kita. Grabe, biglang nag-align yung mga stars. Alam mo yun, yung parang ang galing-galing talaga gumalaw ni Lord sa buhay. Nasa mindset ko na sige, 27 years old, mag-iipon ako, makakapunta akong Korea. Pero hindi, 23 years old pa lang ako, nangyari na siya. Diba, first out of the country ko pa yun. Tapos first out of the country na project na binigay sa akin as segment producer. Parang, mabuong-buong na ako. Ang OA ko pero grabe, sobrang overwhelming ng blessing na yun. Hindi ko alam kung mababaw ba ako o super appreciative lang ako dun sa blessings na yun. Pero super na-appreciate ko talaga yung mga blessings that time. Kasi di ba imagine, nakakaloka, parang, ganon. Sobrang overwhelming siya. So parang syempre, lahat yon sagot, transportation namin, all expenses paid. Tapos meron pa kaming allowance. Ang ginawa ko nun, tinitipid ko talaga yung per dime ko, yung allowance ko. Tapos kumakain lang ako cup noodles, ganyan, para di ko siya magastos. Tapos yun, nakaipon din ako ng pambayad ko ng tuition doon, ng pambaon, mga ganyan. Tapos nakabili pa ako ng sapatos kasi sira na yung sapatos ko pantakbo. So napalitan ko siya. Tapos yung prod namin doon, yung team namin doon, yung Aja family, iba talaga. Super saya. As in super saya. Ang dami kong natutunan doon sa out of the country project na yon, na parang sabi ko, ang dami ko na-discover sa sarili ko, sa mga katrabaho ko, ang dami ko din na-discover kung paano makipag-work sa mga Koreans. At syempre marami man kami naging struggles. Talagang sama-sama namin kinaya. At bang klase yung experience na yun for me. Couldn't be any more grateful. Kasi na-experience ko yung mga ganong bagay, di ba? Malupit ang mundo. Aminin naman natin, di ba? Unfair talaga eh. Madalas hindi ito patas. Pero kailangan mo maging malakas eh. Nandun ang ABS-CBN nung kailangan ko siya. Kaya ngayon sa simpleng paraan na magagawa ko at maitutulong ko kagaya nito, nandito ako para sa ABS-CBN.
Kasi mahal ko ang ABS-CBN gaya ng pagmamahal nito sa akin. Masyado pong mahirap ito para sa akin, para sa amin. Kasi hindi lang po ito basta trabaho, gaya ng sinasabi at akala ng ibang tao. Kasi ito po ay... Sorry. Kasi ito po ay pamilya, ito po ay tahanan para sa amin. At masakit para sa amin itong nangyayari at mahirap talaga. Pero sa abot ng aming makakaya, ngayong kailangan kami ng ABS-CBN, tutulong kami sa simpleng paraan na alam namin, sa simpleng paraan na kaya namin gawin. Hindi kami titigil, hindi namin ito susukuan, at handa namin itong ipaglaban. Alam ko po, hindi magiging madali. Mahirap talaga ang laban na ito. Siyempre gusto ko na rin pong pasalamatan yung mga tao na patuloy na nangangamusta. Nagtatanong kung okay lang ba ako, okay lang ba kami, kamusta ang network. Maraming salamat po sa lahat ng mga taong patuloy na pinaparating ang kanilang support at pagmamahal sa akin, sa network, sa lahat ng kapamilya. Once again, I am Mara Della and I am always and forever grateful and proud to be a kapamilya. Maraming salamat po for watching this video. At kung nagustuhan niyo po ito, please click like, subscribe, and click the notification bell for more videos. Magkita-kita po tayo ulit sa next vlog. Bye!